So good day nga sa inyo mga kalpa, no? For today's video vlog nga pala, ituturo ko nga pala sa inyo kung paano mag-install ng LED Ioto tail light lamp RGB para sa Honda Click 160 or Honda Vario 160. So bali dito nga pala, na-install na nga pala natin siya at napakadali lang ng proseso. Bali meron lang tayong ikakat na dalawang wire. Yun po yung sa left end signal light ng Ioto, tapos itatap na lang natin siya dito sa stock socket ng motor natin. So wala na po kayong ikakat na wirings dito sa motor natin mga kalpa, at wala na rin kayong tatabasan, plug and play na po ito at napakadali lang po ng installation. So kung baguhan ka, kung newbie ka at gusto mong mag-DIY, ito nga pala yung para sa'yo. So bali ito, pinadalhan tayo ni Boss Ioto at 2 days bago dumating dito sa Central Luzon, at nakita nyo naman talagang balot na balot itong package na pinadala sa atin. So boring nga yung stock, at dito pumunta tayo agad dito kay Boss James dito sa malupit na mekaniko natin. So syempre wala tayong taga video, ayan, in-unboxing ko na. At talagang solid yung pagkakabalot ng bubble wrap dito. Tapos meron pang plastic dito. So syempre nung pagka-open natin, ito yung mga bubungad. At dapat i-video nyo yan bago ninyo buksan. So dapat meron kayong proof. Ito nga no, Vario 160 RGB, tapos dustproof and waterproof pa siya. IP67 at modern style yung LED niya. And then dito, plug and play na po siya mga kalpa. At dito pagkabukas natin, napakaganda ng Ioto taillight. Talagang may crystal dito sa loob. Napakaganda, talagang sobrang lakas ng LED niya. At saka dito meron na rin siyang Ioto sticker. So ito yung i-scan yung code. So pagka-scan nyo yan, re-recta kayo sa Google Play Store, o kaya type nyo na lang yung LED lamp. At mamaya sa dulo ng video natin, ituturo ko kung paano yung pagka-connect dito sa phone natin. So i-control natin yan sa phone natin para mapalit-palitan yung RGB taillight. Tapos dito, yung side pairings lang yung tatanggalin natin. Tapos itong cover ng gas tank natin. Yung U-box, bali hindi na natin tatanggalin yan. Yung battery cover lang yung tatanggalin natin. Tapos yung grab bar para mahugot po natin yung buong kaha dito sa side pairings. So ito, dalawa na silang bumanat. Wala pang 5 minutes, nakalag na kagad nila yung mga kaha rito mga kalpa. So ito, tanggalin nyo lang lahat ng mga tornilyo rito, mga push pin lock. Tapos yung sa mga gilid, kailangan tanggalin nyo lahat yan mga kalpa para mahugot nyo nga ng maayos at wala kayong maputol na mga clip dito. At kailangan maingat nga po pala kayo, no? So dito pinakita ko na lahat ng mga tornilyo na pwede ninyong kalagin. Tapos dito sa taillight cover, tatanggalin nyo rin yan. And then meron na namang screw dyan. Parang puzzle lang naman to. So madaling madali lang magkalag ng kaha dito sa Click 160 compared dun sa Click 125. Tatanggalin mo pa yung U-box or under seat. So dito napakadali lang, pati yung sa side, madali nyo lang tatanggalin yan. So yung nagamit pala nating tools dito ay yung Phillips screwdriver, tapos size 10 at saka D12. Yun lang yung ginamit natin dito. Tapos pinagtutusok na lang natin yung push pin para matanggal yung mga push pin lock dito. Tapos sa gilid mga kalpa, tatanggalin nyo rin yung side pairings, yung kulay puti, para mahugot na natin ng buo to. Tapos dito meron na namang push pin lock. So tatanggalin nyo rin yan. Yung tapalodo dito sa likod, kahit hindi nyo natanggalin, meron lang tayong dalawang bolts na tatanggalin dito mga kalpa. Tapos mamaya, pagka ipapasok na natin yung wire, yung sa cover naman ng baba, yun lang din yung tatanggalin natin. At once na natanggal na natin lahat ng mga possible na mga tornilyo rito, pwede na natin i-unplug yung socket dito. So tanggalin nyo lang yan at mahugot nyo na nga ng buo yan. At once na natanggal na natin yung side pairings dito, i-disassemble na natin yung taillight. Ipapalit na natin yung Ioto taillight. So syempre dito, punasan nyo na rin yung chassis ninyo at yung mga kasulok-sulukan once na nagtanggal kayo rito. So bali meron palang 4 na tornilyo na tatanggalin dito. So gumamit lang kayo ng Phillips screw para matanggal yan. Tapos yung body clip, ililipat natin yan mamaya doon sa taillight ng Ioto. So bali ito na yung taillight ng Ioto. Itetest muna natin siya bago natin ililipat. Baka kasi mamaya defective yung napadala sa atin. So dito nung na-plug na natin yung socket,
goods naman yung dumating sa atin at walang aberya. Ngayon, ang ayusin na lang natin dito mamaya ay yung left and right na signal light dito. So yung kakat natin yung sa mismong wire nung Ayoto. Bali, tatap lang natin yan sa color nung ibibigay ko mamaya. So dito kunin na natin yung body clip. Bali, apat yan. Sa click 1, 2, 5 kasi B2, B3 at B4, dalawa lang yung body clip nila. So dito ililipat na natin yan, tapos ilalagay na natin siya dito sa may side pairings para nga mabuo na natin. So wala pang 20 minutes, ang dali 'di ba? So basta may katulong kayo sa pagkakalag or kung mag-isa lang kayo tapos alam nyo yung gagawin. So ito, napakita ko na yung mga idea. So madali lang yung installation. So bali dito mga kalpa, wala na tayong kinat na wirings dun sa stock na harness natin. Bali plug and play na po ito. At kaka-release lang po ito sa market. So iwanan ko na lang yung pagbibilan nyo dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box. Bali lalabas din po pala yan sa screen ninyo. Pagka-click nyo ng link dyan or kaya doon sa screen, Rekta Shopee na po yan mga kalpa. Tapos meron din pala silang TikTok shop. So ipopromote na natin ng malupitan itong Ayoto dahil lagi po tayong pinapadala ng pre-sample. Tapos after a few months siguro or after a week, itetest po natin to at kakalikutin ko pa. So ituturo ko pa po sa inyo yung mga dapat na gagawin nyo rito. Tapos dito mga kalpa, inalis lang natin yung dalawang wire dito, yung orange tsaka yung yellow. Kasi papagapangin natin yan papunta dun sa ilalim ng tapalodo para hindi na tayo magkakat ng wiring dito. So bali ipapasok lang natin yan, papagapangin natin at once na napasok na natin dito sa gitna, hugutin na natin yan sa ilalim. So ito na nga po yung pinakamadaling part. So ilalagay nyo lang po yan dito tapos ikakat nyo na nga po yan at itatap na natin. Bale itong kulay orange, so hugutin nyo lang din yung socket na kulay orange. So sa orange nyo naman po yan itatap. So napakadali lang 'di ba? So once na ipasok nyo na, lagyan nyo na rin po ng electrical tape. So syempre ito pang left po yung orange. So gumagana naman po yung left na signal light natin. So kung ayaw nyo naman na pong magtatap, pwedeng hindi nyo na po siya paganahin para tail light na lang po yung gagana at hindi na po magbiblink. Pero nasa sa inyo na po yan kung ano po yung trip ninyo. Tapos yung natitirang kulay, itatap po natin yan dito sa sky blue. Itong kulay dilaw. So wala na po kayong ibang itatap na kulay, kundi dito lang po sa sky blue. At syempre double check nyo pa rin yung mga kulay na tinatap ninyo, baka mamaya color blind kayo. So dito i-double check lang din natin kung gumagana yung left and right signal light natin pagka nililipat po natin sa switch. So kailangan kapag nilipat po natin sa left, dapat magbiblink po yung taillight din natin pati yung sa baba. Tapos kapag naka-hazard kayo mga kalpa, yun lang din ang gagawin natin. Wala na po kayong babaguhin na connection dito. Bali dun sa switch nyo na yun, papaganahin. So bahala na yung technician nyo dun or electrician ninyo. Tapos dito pagka nabalot na natin, so yan, pwede na natin ilagay lahat yung mga pinagkakalag natin dito. At dito mga kalpa, napakadali lang ng installation. Kayang-kaya nyo po yan ng mag-isa. Tapos dito, nagkaroon tayo ng problema dun sa stock bolts natin. So, bitin siya. Kaya kailangan natin magpalit ng medyo mahaba. So, pinakita ko na yung tornilyo na ipapalit natin dito sa ilalim ng tapalodo. Bali, 3 piraso nga po pala yon. So, stainless na pala yung pinalit natin para iwas kalawang. So, ito na nga po pala yung final moment. So ito mga kalpa, napakaganda ng welcome light niya, napakalupit. So yung pagbiblink pag nagpepreno ka, pwede po nating baguhin yon. So pwede natin pabagalin yung duration para hindi po nagbiblink pagka nagpepreno tayo. Tapos ito mga kalpa, pagka na-scan nyo na yung QR code, ito po yung lalabas sa Play Store or i-download nyo na lang po yung LED lamp. Tapos i-click nyo lang yung icon doon at pagkatapos niyang may scan, may lalabas na number 1 doon sa 3 guhit. Tapos pag walang lumabas, punta kayo sa Bluetooth, itap nyo yung LED DMX and then lalabas na yung number 1 dito at pwede nyo nang galaw-galawin yan via Bluetooth. So dito number 1 yan, itap natin tapos i-click po natin yung control para mapalit-palitan natin ng iba't ibang kulay. So paalala ko lang mga kalpa, kapag ginagamit nyo ito, do it at your own risk kasi may huli po sa LTO at HPG. So kapag babiyahe kayo ng malayo, ilagay nyo na lang sa stock na kulay pula para hindi kayo nahuhuli. Tapos pag-aaralan ko pa yung sinasabi ko sa inyo,
kapag ka nagpepreno dapat hindi siya nagbiblink. At dito nga napakarami ng mode na pwedeng pagpilian. So kapag ka Indo concept ka, kung gusto mo ng may bitaw kapag may EV kayo, ito yung may re-recommend ko sa'yo na napaka-porma. Tapos sumasabay pa to sa beat kapag ka nagpe-play ka ng music. Nandito lang din pala yan sa settings ng Ayoto natin. So 'di ba napakalupit, talagang napakadali ng installation tapos budget bill pa at plug and play lang, wala ka nang babaguhin na wirings, wala ka nang ikakat doon sa stock na harness mo. Dito lang mismo. At dito na nga magtatapos yung video vlog tutorial natin at quick review. Napakaganda nito. So dito mga kalpa, like and subscribe na.